sabay-sabay na nag-ring. Naratel kami. Very malicious eh. The sanctity of this alert system should be preserved now more than ever. Nakaka-alert daw ang exercise, so let's do it. At i-recap din natin ang ating story about fake emergency alerts. Kapag sinabing early warning system, di ba dapat self-explanatory na yon? Early warning. Authorities warn the citizens early on sa oras ng kalamidad. Paano kung hindi yon ang laman ng emergency alert? Kaya nag-viral ang post ng isang taga Masbate City. Nakatanggap siya and his workmates ng isang emergency alert. Pero ang laman, listahan ng mga kandidatong dapat daw iboto sa Bilang Pilipino 2025. Sabay-sabay na nag-ring. Naratel kami. Unang naisip namin kasi kakatapos lang po ng lindol sa Thailand and Myanmar, so malakas po yun. Pagkakita namin na iba yung laman ng message alert, doon na kami nagtaka. Nakarating agad sa otoridad ang insidente, so telco regulators are on the case. Kailangang imbestigahan ng telcos kasi sila ang in charge of sending emergency alerts. Pero it turns out, hindi pala nahack ang telcos. It's a secure system. They already gave initial feedback kaagad that there was no message sent from their platforms. So walang nahack, pero may fake alerts. Sabi sa akin ng expert, pwede pala yon using fake cell towers. At take note, hindi to giant structures ha. Yung antena nga pwedeng kasing liit lang sa Digibox. May demo yung expert to prove his point. Basta't may machine, marunong kayong mag-code at you know how mobile transmission works, kayang makapag-send ng fake alerts within the area. Kung ano yung functionality ng ginagawa ng legitimate na cell tower is yun yung gagawin niya. Kung gusto niya mag-send ng SMS or kung gusto niya tumawag sa'yo, makakatawag siya sa'yo. So the same thing na nangyari dun sa emergency alert. Ano pa ang kayang gawin ng mga malicious actor na ito bukod sa pagpapadala ng fake alerts? Once na merong INSI catcher, kung nakakapag-send siya ng SMS, kaya na niya magbasa rin ng messages and calls. Now that's alarming. Both telco regulators and disaster management officials agree na pwedeng masira ang tiwala ng tao sa early warning system kapag hindi ito ginamit for its intended purpose. The sanctity of this alert system should be preserved now more than ever. Nakita natin yung nangyari sa Myanmar. And we really don't want the public to lose trust dito sa alert system messaging natin. So next time daw na makatanggap kayo ng emergency alert na hindi naman emergency ang laman, isumbong agad sa NTC o sa Office of Civil Defense nang maaksyonan para kung magkasakuna, walang dededma. And that is your news on the run. For more stories, visit news5.com.ph or follow us online para lagi kayong nasa frontline ng balita.